Tatay Digong. Alam niyo po, sumuporta kami sa war on drugs ni Tatay Digong. OFW po ako. Kung hindi niyo po alam, isa po akong OFW na natulungan ni Tatay Digong dahil po sa 8 years ko na may kaso po na travel ban na hindi ko kasalanan. As in, may asawa po akong Arabo na nakipag-divorce lang po. Pero po, ayaw po akong pauwi ng ating bansa at ayaw po makipag-iwalay. So, ang tumulong po sa akin, si Tatay Digong. Nalapitan ko po lahat ng ahensya natin dati noon na tinulungan ako ng Philippine Embassy ng Bahrain na tinulungan na makalapit. Nung kami po'y sumulak kay Tatay Digong, wala pong isang buwan na tulungan po ako ni Tatay Digong. Yan po yung natin na totoong pagbabago, totoong serbisyo, totoong puso, totoong masa. Ngayon po, bakit po nila iniimbestigahan ang war on drugs natin na sinuportahan po ng mga OFWs? Kaming mga OFWs, pinapadala namin ang mga anak namin. Ako po'y nagpapasalamat at hindi po biktima ang mga anak ko. Pero po, paano po yung ibang mga magulang na mga OFWs kung napiktima po ang mga anak nila? Napakasakit po sa atin. Ang dapat pong imbestigahan, yung mga drug lords, pusher, at saka mga dealer. Yan po mga dealer po ang imbestigahan, hindi po si Tatay Digong. Sana naman po, mga taga-Congress, pakinggan nyo po kami. Itigil nyo na po yung war on drugs of hearing na yan kasi mas marami po tayong dapat tutukan na mga kagaya ng nasalanta ng bagyo. Diyan po natin i-focus, huwag nyo na kaming iligaw. Kasi nililigaw nyo na lang kami. Huwag na tayo mag-politics, ano na yan, strategy na gusto ninyo ang lahat ng taong bayan, maligaw lang sa war on drugs, sisirahan ng mga Duterte. Kagaya po ni Vivi Inday Sara, dapat tulungan natin siya, is 24/7 hanggang ngayon, nagbibigay pa rin ng relief goods. Ang dami po natin mga DDS, na mga supporters, na mga volunteers, nandoon at kasama nila nagbibigay ng tulong para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga namatay doon sa Bicol, nakita nyo ba kung iyon ba ay mga nakuha na sa hukay? Yun po ang dapat natin tutukan, hindi po itong war on drugs neto. Itong war on drugs neto, ang kailangan natin, tutukan natin ang mga nagugutom. Yun lang po yung hinaing namin at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At sa lahat po na nandito, Tita Karen, Kuya Oliver, PMR, my best friend. Nasaan si Tropang Bisaya? Madam! Yung mga kasama ko, yan. Kahit na mga, ang mga balanteros po, yan po. Magkakasama po yung mga balanteros. Walang iwanan yung mga DDS. Nandito pala marami ang mga Duterte News. Yan po. Mula pa 2016 po yan, mga DDS vloggers. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Walang iwanan. Laban natin lang to, laban ni Tatay Digong, laban ng Duterte family. Hindi natin sila iiwanan. Mabuhay ang mga Duterte! 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 Yan lang po. Maraming salamat po. Thank you, madam. Walang problema. Gusto ko nga maraming sumusuporta sa Duterte. Ang gusto ko lang, straight kayo. Huwag yung makikita namin, andun kayo na andito. Huwag ganon, walang ganyan. Dahil kami, ako, since 2010, Duterte na ako. Kaya iyan, lagi kong pinagmamalaki ang mga Duterte dahil napakaganda ang ginawa niya sa bayan. Kahit hindi na sa akin, sa mga kababayan ko. Panoorin nyo, mag-upload ako. Hinahabol ko ang kotse ni Tatay Digong kanina. Umiiyak ako, may mga message akong sinasabi. Sobra, nakakaiyak. Alam mo yun, yung ramdam mo sa puso mo, gumaganon ka. Wala akong pakialam kung malaglag ang bag ko, bukas ang bag ko, basta ako tumatakbo. Hinahabol ko ang sasakyan ni Tatay Digong. Pero hindi ko alam kung sa video na yon kasi itinapat ko doon sa salamin kung medyo nakuhanan yung mukha ni Tatay Digong. Yan, panoorin yan. Sobra, nakakaano talaga sa alam mo, ang tao, hindi mo kay hinayangan na suportahan na alam mo na may political will at may nagawa sa bayan. Yun ang number one. Hindi ka dapat sa tao lang. Ito mga Duterte, hindi naman ito tinitingin sa pangalan sa tao sa nagawa nila. Nakatatak na yan sa isip at puso ng damdamin ng bawat Pilipino. Kahit anong paninira nila, hindi na yun mabubura. Kasi lalo silang lumulubog sa kumunoy nila
bagkus nila pinapahirapan ng Pangulong Duterte at saka kinakalaban nila at sinisiraan. Bagkus ano sabi ng foreign advisor ng puon na namisa ng nila na BBM, ano sabi sa kanya? Tigilan nyo na mga Duterte. Tigilan nyo na yung paninira. Dahil iyan ang ikalulubog ninyo. Foreign advisor na ni puon nila yan, ha? Sinabi talaga niya yan. O, kaya kayo, walang problema. Sumuporta kay Tatay Digong sa mga Duterte. Basta nakita namin na sincere. Dahil ako naghihirap ako. Oo, nito lang ang vlog ko. Pero since 2010, naka-ano na ako kay Tatay Digong, nakapano na ako, lahat sinusundan ko yan. Ultimong talk to the people, madaling araw yan ha, nung Pangulo siya. Nanonood ako. At saka yung mga, yung mga meeting sa gabinete niya. Ang pinaka-favorite ko niya na gabinete niya, si Carlos Chua. Alam niyo kung bakit? Napakagaling na economic manager yan. Nagtataka ako na bakit hindi kinuha ng BBM yan. Dahil yan, si Carlos Chua, isa yan nakatulong kay Pangulong Duterte kung paano dumami ang pera na sambayan ng Pino noong time ni Pangulong Duterte. Dahil magaling siya sa economic manager. Pag ikaw ay namumuno ka ng isang bansa mo, kukuha ka ng the best na alam mo mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Huwag kang kukuha na alam mo na ang kanilang layo na ipansarili lang. Diba? Paborito kayo si Carlos Chua. Carlos Chua yun. Economic manager ni Tati. Tinan nyo, kilala ko pa yung mga gabinete niya. Oh. Ibig sabihin, noon at ngayon, eto ako kay Duterte. Hindi ako nagbabago. Hindi man ako nagbablog dati dahil nag-vlog lang ako noong pandemic. Kasi pandemic yun. Pero since 2010, nakaano na ako, nakasubaybay na ako. Mga meeting ni Tatay Digong, alam ko yan. Isipin mo, sino ang tanging nakakapag-paistorbo kay Tatay Digong kahit siya ay may meeting? Alam niyo kung sino? Yung anak niyang buso, si Kitty. Si Kitty. Alam niyo kung bakit? Naandoon siya sa gabinete meeting. Biglang pumasok si Kitty. Anong ginawa ni Tatay? Tumayo talaga. Yan hindi nagpapaistorbo si Tatay Digong kahit kanino. Maliban na lang. Ayoko niyan. Maliban na lang doon sa anak niyan yun. O, di ba? Itanong niyo sa akin, marami akong masasagot about sa mga Duterte. O, kahit yung Prime Minister ng Japan, in-invite niya, di ba? Sila sa Davao. Nagulat ang Prime Minister. O, sige na. Tama na. Thank you, thank you.